Nakikiusap lang ako sa mga ulol na to. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines. Magkagulo tayo. Huwag ninyo kaming isali. Buhay pa ako. Alright. So may mga kaibigan ko, no? Matindi po itong pag-usapan natin ito, no? Dahil ito ay, ano po ito, no? Ipinapaalam po ni PRRD, no? Dating presidente ni President Duterte sa ating mga taong bayan. Kung ano ba talaga ang iba pang mga ginagawa nitong dulbuking na administrasyon ito, lalong-lalo na sa 2025 budget, no? So dito, mayroon silang pinapakita dito na pagkatapos ng BICAM. So talagang ito na, alam niyo naman kung paano talaga winalang hiya o binabastos tayong mga Pilipino. Wala ng respeto sa ating mga kabayang Pilipino itong administrasyong dulbuking na ito. Kung paano nila tinatalikot itong 2025 budget. At ito, mayroon silang pinapaliwanag dito na pagkatapos ng BICAM ay maraming mga blanco ay mga itong papaliwanag. Mapakikita nyo dito kung gaano talaga kawalang hiya itong dulbuking na administrasyon ito. So, kaya ito pinapaalam po ito ni President Duterte sa ating mga Pilipino. Kaya dapat po natin maging mapanaliksik po tayo o talagang intindihin natin kung ano bang nangyayari dito. So, panoorin natin ito. Well, page SP 13. Page SP15, page SP17, page SP20, page SP21, page SP22, page SP36, page SP37, page SP162, page SP168, page SP183. Mostly from the Department of Agriculture and on and program appropriations. So let's go directly to the page SP11 to SP12. Pwede naman siguro i-flash ito sa ating screen, no? Nahalata ko siya kasi Mayor, Mr. President, na maraming, at saka Harvey, maraming blanco. And these are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. Billion of pesos. So, ibig sabihin dito, involved talaga dito yung pera natin, pera ng bayan. Alam niyo naman, no? Ang usapan niya yun ay hindi na billion, trillion na ang usapan nitong 25 national budget natin. At ito yung tinatalikot nitong mga politiko, itong kawatan. At ito. So, tingnan natin sa page SP11 to SP12. Line 49. After the acronym NIA, delete the amount in figures 74,570,743,000 and replace with blank. Kita naman sa screen. Line number 52. After the acronym PCA, delete the amount in figures 889,065,000 and replace with blank. After the word total, delete the amount in figures 104,820,715,000 and replace with blank. At saka sa number 7, you will see the amount. Dito sa Bicameral Conference Committee report ito. NIA is blank, PCA is blank, total is blank. So maraming pages ito na ganito. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa program appropriations. May mga blanco pa lang at sabi nga, no, dapat hindi blanco yan kasi tama nga naman pala, no? Magkano bang hinihingi mo? Hindi mo masasabi kung magkano hinihingi mo. Tapos ano yun? Paano ka mapagpupunduan kung hindi mo masabi kung magkano hinihingi mo? Mula pa doon sa presidente, talagang binago na nila. No? May mga amount pero may nakalagay na babaguhin, delete, change to, mga ganyan. May mga, kaya nagiging blanco na sila kasi talagang may nilagay na nila ng blanco. Hindi sila sigurado kung magkano talagang amount, binabago yung amount ng hinihingi nila nga pondo. Ang tanong doon, sino ang maglalagay ng amount doon? Ang mahirap doon, so pwede lalagyan kasi blanco yun, pwede lalagyan nila yun ng ng 1 trillion.
Di ba? Pwede lalagyan nila yung 1 trillion yun. Kasi blanco yun at tapos na napirma. Di ba? At saka may nakita din akong observation. Sa page SP11 of the BICAM report, it says that the Agricultural and Fisheries Modernization Program of 146,335,937,000. Klaro yun sa BICAM report. However, pagdating sa GAA, General Appropriations Act, ang lumabas na figure is only 126,728,221,000. Ang ibig sabihin, merong discrepancy. So, paano nagka-discrepancy? So, with all these findings, makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So, the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang daming kulang na blanco. That can be shown in the BICAM report at pirmado. So, yun ang aking nakikita na finding. Ito naman yung pahayag ni PRRD, no? Dito sa, ito na yung sinasabi kong pagkakalikot ng mga pondo. Yan po yung mga paraan nila kung paano kinakalikot yung pondo natin dito sa mga bansang Pilipinas. So ito yung sinasabi ni PRRD. Well, it falls short sa exacting standard ng ating batas na lalo na money appropriations must appear the true and correct value kung anong gusto mong what would be the application for the money for public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation. Yun ha. Malinaw po yung sinabi ni PRRD na hindi siya valid. That is for implementation. So ngayon, abangan na lang natin kung anong sasabihin nitong dual booking na administrasyon na ito, parte dito. At sigurado ko, mabilis lang nila lulusutin yan. Alam na this. Pero mayroon pang sinabi si PRRD dito, no? Mayroon siyang pabala dito sa mga nagkulikot na mga politiko dito sa pondo. Ito. Alam mo, if I may add, nakikiusap lang ako sa mga ulol na to. Kung sino yung gumagawa ng ganun. Pwede bang sabihin ko sa inyo na do not the people of the Philippines magkagulo tayo. Huwag ninyo kaming isali, buhay pa ako. Saka nandyan yung military pati police, hindi papayag ng I know them. The ever vigilant na military pati police. Hindi papayag na. You better, kayong nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Otherwise, you are asking for your early demise. Alam mo, pag nagkudita ito, patayan lip and right yan, baka una kayo. Alam mo, ang ayaw ng sundalo, ihirap na nga sila para sa bayan, tapos nanakawan pa ninyo ng pera. Hindi, ibigay na ninyo sa mga sundalo sana yan, bakit pa ninyo, not good. Not good.